Magandang araw mga Mars. I hope and I pray po na okay lang po ang lahat. Ganito ko po simula ng araw ko dito as kasambahay dito sa Saudi. After nga po maligo, ay magbibihis po ako. Hindi po ako everyday naliligo ng aking ulo. Yung body ko po, always po yan, everyday po yan ako naliligo. Pero yung ulo po, hindi. Twice a week lang po ako naliligo ng ulo. Kasi po sa tapang ng tubig dito baka mapanot ako pag-uwi ko ng Pinas. Siyempre po, bago lumabas ng kwarto ay dapat presentable din po yung ating pagmumukha kahit pa po katulong lamang tayo dito sa ibang bansa. Yung hindi naman mag-iinit ang ulo ng amo natin pag nakita yung pagmumukha natin. Kaya kailangan maligo, kailangan mabango, kailangan good vibes. Ganun po. Ayan po, na-skincare po ako sa aking mukha. Face powder lang po yan, liquid face powder. Yan lang po ang gustong-gusto kong ginagamit kasi hindi po siya oily. Wow. As you can see naman po, buhaghag ang buhok. And then, hindi pa po nagsusupply yan. I mean, hindi po talaga nagsusupply yan. Puyod-puyod lang po talaga ako dito. After po mag-skincare, syempre magsusuot na tayo ng ating mga alahas para sa ating good luck for a day. More blessings, more money to come. Wow. Sabihin po yun mga Chinese, ginagaya ko lamang po. Siyempre, kailangan din natin sabayan ng kilos para more money nga, di ba? Wala naman pong masama sa naniniwala. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala dito, ano po. Ayan nga po, at ako ay magsisimula na para mag-prepare ng aking pagkain. Before po ako mag-work, kailangan kong kumain. Oh, yes. Kapag nasa malaking bahay po ako, talagang kumakain ako ng rice kasi po napakarami kong trabaho doon. Napakalaki po ng bahay ng akit panaog ang gagawin ko. Kaya kumakain po talaga ako ng rice pero dito po sa maliit na bahay ay nagbe-bread po lang talaga ako kasi pinipigil ko yung sarili ko. Baka naman lumubo na lumubo ako. Pagdating sa malaking bahay ay hihingalin ako sa pag-akit doon ng hagdanan doon. Kaya bread lang po ako dito sa morning tapos sa tanghali lang ako kumakain ng kanin sa gabi ay prutas lang po ang kinakain ko dito sa maliit na bahay. Sa malaking bahay naman po ang kinakain ko doon ay rice po talaga ako sa morning tapos rice din po sa tanghali tapos sa gabi po ay bread. Or di kaya mga fruits na lang depende na lang po kung ano ang trip. Mag-iinit nga po ako ng tubig para sa aking kape at sa aking almusal. Mag-iinit lang din po ako nung soup kagabi. Tapos, 2 slice ng bread ang aking almusal at coffee. After ko nga po mag-almusal, ay nilagay ko na yung mga plato sa platera. Yung mga hinugasan ko po ito kagapipit po pa ako mag-sleep. Unlike po sa ibang amo na kailangan mo pang patuyuin yung mga plato na yan bago ka matulog at ma-distribute mo sa platera. Iba po talaga dito. Inahayaan lang talaga ako ni Mudra sa kung ano mang gusto kong kilos. Although hindi ko lang talaga pinapabayaang mayroong hugasin ang kusina, ang lababo. After nga po ay naghugas na rin po ako ng mga pinagkainan ko at saka mayroon pong accounting hugasin na pinagkapihan po ni Mother kagabi. Kaya yan, nagtsaa po siya habang nanonood ng TV. Yan lang po ang aking hugasin
Napaka-konti po. Ganito po katahimik dito pag wala yung mga anak niya. And then, nagwalis-walis na din po ako sa sahig. Hindi po ako magmamap today dahil hindi naman po marumi. Every other day ko po ito minamap kasi pag nagluto si mother, hindi maiwasan yung mga tarasik-tarasik ng mantika o yung mga tubig-tubig. Ganon po. Kaya walis-walis lang po tayo. Pagkagising nga po ni mother ng morning ay inutusan niya ako na slice ko daw itong mga natirang okra kagahapon. Kasi po na-slice ako ng mga okra kahapon. And then, hindi niya pinaubos. Nagtira siya ng isang cellophane. Tapos ngayon inutos niya sa akin dahil pala lulutuin niya ito na yun. Yung ni-slice ko po kahapon ay nilagay po yun siya sa ziplock. Tapos nilagay po sa freezer pang po yan, pang Ramadan na po yun. Or di kaya pag gusto niya magluto ng idam. Yung idam po para po yan siyang minudo na gulay. Ako nga po ay naaawa dito sa mga okra. Baby okra po to, sobrang diliit po. Malaki pa po yung tinte ng monkey dito. Alam niyo po ba yan, sobrang diliit. Tapos hahatiin pa yan. Napakarami ko pong na-slice nito kahapon. Mga po siya. 2 plato na malalaki. Alam niyo po ba yung plato nila dito ay parang labador? Ganon po kalalaki yung mga plato dito. Yun, 2 ganon ang nagawa ko kahapon. Tapos ito ngayon. Yan, uubusin ko na rin ito. Alam niyo po ba kung anong pangalan ng okra dito sa Saudi? Ang pangalan po nito ay bamya. Okra po yan. Tapos ang tanong po dito ay barinjal. Diba? Napakalayo sa katotohanan. Kaya kung gusto mo mag-aral-aral ka na para hindi ka bato ng barinjal na naamo mo pag nagpaabot sa iyo. Tapos yung yung sibuyas ay bazar. Diba? Napakalayo. Tapos yung garlic is tom. Sino ka dyan? Ewan ko na lamang, hindi talaga dudugo yung utak mo. Ay isip kapag bago ka pa lamang dito. So yun, napakadaming yatang sinabi. Padaldal ko talaga Balik po tayo dito sa okra na aking ini-slice. Ito po ay lulutuin niya. Antigisa lang po niya ito sa sibuyas bawang and then merong chicken. Mag-slice siya ng chicken tapos lalagyan ng tomato paste. Tapos pampalasa. Tapos ito pong okra. Buron ay okra. Tapos pakukuluan niya ng almost 3 hours. Yan. Ganun po siya magluto ng okra. Kaya pag sinubo mo yung okra, badere-diretso na. Wala nang huyaan.
Maraming salamat sa panunood. Paalam. Mahal ko po kayo. Amping Kanunay.